Good morning mga kalapatids at welcome back po to another episode ng KR Vlog. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, for today's video nga mga kalapatids, may gagawin tayo papakita ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo. So magpapaligo lang muna tayo ng mga warriors natin kasi nga preparation for the coming training ng UFC which is next week. Ay within this week na yon. Hindi ko alam kung matutuloy. Sabi kasi nila August 20 ang start ng basketing for Concepcion Tarlac. Then ayun, magpe-prepare na tayo, ipapaliguan na natin yung mga warriors natin para mamatay yung mga kuto nila at para luminis sila. Yan. So, pero okay naman sila ngayon. Kung mapapansin nyo, masigla naman sila. Then, number 2 is magbibigay tayo ng supplements sa kanila. Simpleng supplements lang, vitamins para sa kanila. Preparation din para sa training na parating nga. Then, update lang regarding doon sa video na kung natatandaan nyo, yung mga nakapanood, yung sinilip natin na itlog na Comfortil. So napisa na sila. Actually 5 days na yung mga inakay. Medyo malaki na. Titignan natin kung pwede na silang singsingan. So mamaya papakita ko sa inyo. Then bago ang lahat, magpapaligo muna tayo ng mga ibon. Ayan. Then ito pala, gumawa ako ng Facebook page. Add nyo na lang ako sa Facebook page para yun sa mga gustong mag-message sa akin o mag-anong regarding sa pagkakalapate. Add nyo lang ako sa aking Facebook page. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description. So follow nyo ako sa aking Facebook page. So ayan, bibigyan ko lang din kayo ng konting tip kung paano malalaman kung nakakondisyon na ba yung ibon natin. So simpleng tips lang ito, share ko sa inyo na good condition na yung alaga natin. So kukuha lang tayo ng isang ibon. So ito mga kalapatids, isang ibon natin na panglaban sa winter. Ayan, black velvet. Mapapansin nyo, ayan, malakas ang katawan. Mapuwersang siya. Ayan ang pakpak, malalapad. So ito, yung ibon na to is kapatid sa nanay ni Grisel. Actually yung nanay kasi ni Grisel tsaka ito is black talaga siya. Off color na black. Hindi ko alam anong tawag doon. Then ito yung inilabas niya. Yung kapares kasi nito is blue bar. Then ang nilabas, ganito nga, parang dark check. Pero ang tawag nila is black velvet. So ayan, tips lang kung paano malalaman na in good condition na yung kalapate. So ayan, pansinin nyo yung pitso, buong buo na siya. Then, kung maihipo nyo, latin nyo yung kalapate. Mapapansin nyo naman yan. Pag hinipo nyo yung kalapate, madulas na madulas. Ibig sabihin, namumulbos. So ito, madulas na nga yung ating panglaban ng ano. So young bird to, ilalaro natin. Ayan, UFC. Nakikita nyo, ayan, UFC banded po lang young bird. Ayan siya. Then pangalawa, tingnan nyo yung ilong. Ayan, puting-puti na. Halos mapapansin nyo talagang yung ilong niya is dapat puting-puti, nangangapal na sa puti. So ayan, isang good sign na in condition na yung kalapate. Then yung mata niya, tingnan nyo, dapat laging malinaw. Tingnan nyo lang yung kanyang mata, titigan nyo. Pag malinaw na malinaw, good sign na in good condition na yung kalapate. Then ito, naglugon to pero okay na siya. Medyo pasara na. Then kung masasala nyo, yung kalapate, medyo magaan siya. Pero yung katawan niya is bilog na bilog. Ayan, buong buo yung katawan niya. So yun lang mga kalapatids, isang tips lang na in good condition na yung kalapati natin. So ready to fly na talaga tong mga to. Nakapagtos na nga tayo.
Then ayan, yung mga pakpak niya kompleto na kasi nag-feathering tayo. Hindi ko lang nagawa ng video yan, yung pagpe-feathering natin. So ayan, tingnan yung pakpak niya, malapad. Buong buo na, kompleto na sila. Ayan. Ayun mga kalapatids, isang tips para sa inyo sa mga baguhan na katulad ko rin, na experience ko na ganun dapat. Yung ibon, pag hinipo nyo, yung tatlong sinabi ko is pinaka basic na makikita nyo na in good condition na yung kalapate. So ayan o, malakas, mapuwersa siya, nagwawala. So ayan mga kalapatids, samahan nyo ako at magpapaligo tayo sa mga alaga natin. O ayan mga kalapatids, magpapaligo na tayo ng ibon. So yung nabili kong shampoo is Zero Mite. So okay lang naman yan kasi basta shampoo, pang manok man yan o pwede naman sa ibon din yan, sa kalapati natin. So bago tayo magpaligo is magbibigay din tayo ng supplement. Sabi ko nga, itong calcium tsaka itong B22. So bibigyan na natin sila for the preparation ng ating training na parating nga. So ito, may nakahanda na akong palanggana. So ang gagawin lang natin is ihahalo natin to sa tubig. So basic lang naman yan. So ayan, then haluin lang natin para umalo sa tubig. So ayan mga kalapatids, ready na. Magpapaligo na tayo, then bibigyan natin ng supplements. So ito mga kalapatids, bibigyan natin ng calcium and B22. So ayan mga kalapatids, okay na, nakainom na siya. Then ay nasubuan na natin ng gamot, lakas ng katawan. So ganun lang, simple ang pagbibigay ko ng supplements. Actually yung last bigay ko ata ng gamot sa kanila ng vitamins is 2 months na yata nakakaraan. Then hanggang ngayon wala akong binibigay. Ngayon lang ulit ako nagbigay bilang preparation nga sa parating natin na training. So ito, papaliguan natin. Pakita ko lang din sa inyo, i-share ko lang. So ibababad lang natin siya dito sa... So ayan, ganyan lang mga kalapatids. Hayaan lang muna natin na i-absorb nung balahibo ng ibon yung tubig. So ladlad natin yung pakpak. Yan. Halos ayaw mabasa nung pakpak niya, gawa ng namumulbos nga sila. Ayan o, mapansin nyo, kahit nailublob na natin, halos parang tuyo pa rin yung pakpak nila. Ayan, good sign yan. Yung sinasabi ko nga, good sign na namumulbos yung ibon, nagkukondisyon yung ibon. Magandang sinyales na nakakondisyon na. Then yung mga singsing nila mga kalapatids, importante din na malinis natin. So ayan, okay na siya. Lalagay na natin sa bubong. So ganun lang ako magpaligo mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, tapos na tayong magpaligo ng mga panglaban natin. So sabi ko nga kanina is titignan natin yung mga bagong pisa natin na inakay. So 5 days na to. Titignan natin kung pwede na silang masingsingan. Pero actually ito, nandito na sila. Tinignan ko na. Ayan, pinalitan na rin natin ng... Nagpalit na rin tayo ng buhangin. Ayan. So ayan. Pero tinignan ko is medyo maliit pa yung kanilang paa. Pero I think baka pwede na to. Kaso baka mahugot lang din. Pero subukan natin lagyan ng singsing. So ito mga kalapatids is yung mga singsing na pang young bird natin na binili nga natin sa club. Ayan. So kumuha na tayo ng 2. 8 lahat to. Ayan. Ito yung 6 na nakatali pa. So magbe-breed pa tayo for summer. So ito. Supposedly yan, 8 nga yung ilalaro natin this next year for summer na
summer race na ano, pinagpe-prepare nga natin. Then 8 yan supposedly, pero depende kung walang mag-overfly during the time na ititrain natin sila. So ito, sisingsingan na natin. I think pwede na kasi sila. So ayan, malalaki yung ina. Mapapansin nyo, maliit yung isa malaki. Yan, kadalasan naman kasi ganyan talaga na yung isang ibon is malaki kasi hindi naman sabay napipisa to. Then kaya mas malaki yung isa. So sisingsingan na natin. Ayan. Pwede na siguro to, pero i-check na lang natin to araw-araw kung nahuhugot, kasi baka mahugot siya. Hindi natin mapansin tapos lumaki yung paa niya, mahihirapan na tayong magsuksok sa singsing. So ganyan lang. Suksok lang natin, then yung isang daliri nila hatakin natin ng ganyan. So ayan, mga kalapatids. Ito medyo malaki nga siya, pero sok na para dito sa isa. Then itong isa naman, tatry din natin. Medyo maliit pa yung paa niya, pero subukan na rin natin. Lagi na lang natin i-check, sabi ko nga. Ito medyo maluwag yung sa isa, kasi medyo maliit pa nga siya. Hindi siya ganong kalakihan katulad nito na yung isa natin. So ayan sila. Sana future champion natin. Sana mag-produce yung mga parents nila. So that's it for today's video, mga kalapatids. Shoutout muna tayo. So babalik na natin to dun sa kanilang mga magulang. So ito yung mga nagpapa-shoutout, mga kalapatids. Shoutout po kay CJ Ignacio Maharlika Lop from KSA. So ano bang KSA? Alam ko Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia yata, kung di ako nagkakamali. Mads Kaugiran from Bambantarlac, kay Jeffrey Cruz from Santa Rosa, Nueva Ecija, Jeffrey Bailio from Kaohsiung, Taiwan. So ayan, from Taiwan. Jeron Bautista from Iloilo, then Zaldi Perez from Tarlac. So yun lang muna yung nagpapa-shoutout. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment below lang, mga kalapatids, para mabati ko rin kayo. Then yun nga, abangan nyo pa yung mga susunod ko na videos o mga vlogs na gagawin during training, para ma-share ko na sa inyo. Makikita nyo na yung talagang practices na ginagawa ko dito sa aking loft. So that's it, mga kalapatids. Maraming salamat sa pagsuporta, and good luck sa atin lahat, and happy flying.